Hanggang saan ang pagrebelding kayang gawin ng mga tao laban sa Diyos? Ang mga bagay na dapat ay Diyos lamang ang may kapangyarihan ay pinakikialaman na rin nila gaya ng weather. Panoorin itong isang parte ng leak training video ng mga Illuminati. With our growing control of the weather through HAARP and chemtrails, we will scare the public into accepting our global protection agendas. We will then phase into the great cleansing which must occur to return the global population to a manageable size. Kaya marami rin ang naniniwalang ang microwave pulses na nire-release ng HAARP ang siyang dahilan ng mga napakalakas na bagyo na tumatama sa maraming bansa. Anyway, hindi lang weather ang kanilang pinakikialaman, kundi pati ang unseen realm dahil bumuo rin sila ng isang Large Hadron Collider na kilala bilang CERN upang hanapin di umano ang dark matter na para sa kanila ay siyang bumubuo sa ating universe. Ngunit marami ang naniniwala na ang totoong layunin ng CERN ay ang magbukas ng portal upang tuluyang makapasok sa ating mundo ang mga masasamang espiritu. Anuman ang totoong layunin ng CERN, tiyak na hindi ito maganda. Dahil naroon din sa CERN, Switzerland, ang rebulto ni Shiva, ang Hindu god of destruction. Hindi pa sila nakontento sa weather at unseen realm dahil pati ang halaman, hayop at mga tao ay ginagawa nilang GMO o genetically modified organisms. Sino ang Mystery Babylon? Ang Mystery Babylon ay isang great city kung saan ipinako sa krus ang ating Panginoong Jesus. Ang great city ay ikinukumpara sa isang whore at ang city na ilang ulit ikinumpara ng Diyos sa whore ay ang bayan ng Israel. Sad to say, naging unfaithful po ang Israel sa Diyos na kanyang asawa at siya ngayon ay isa ng patutot. Hindi na po kasi ang Diyos sa masalangit ang sinasamba ng mga Hudyo ngayon dahil ang relihiyon ng majority sa kanila ay Judaismo at hindi sila naniniwala na ang Panginoong Jesus ang Kristo. Noon pa man ay paulit-ulit na po ang bayan ng Israel sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at mukhang ibang Diyos na nga talaga ang pinaglilingkuran nila dahil ang Star of Remphan at Black Cube ay mga simbolo ng Diyos-Diyosang si Saturn. At biblically, ang bayan na nagpapatay sa mga propeta at lingkod ng Diyos ay walang iba kundi ang bayan ng Israel. Kaya hindi na ako nagtataka kung bakit isang Hudyo ang nagtatag ng secret society ng Illuminati. At kung iisa-isahin ko po ang lahat ng founders ng malalaking companies na may Jewish ancestry, ay mauubos ang ating oras. I hope by now ay nakikita nyo na po kung paano nakiyapid ang apostate Israel sa mga hari ng daigdig at kung paano niya nagawang maupo sa mga lahi, mga bansa at mga wika. Obligado ba tayong magbigay ng ikapu? Nang ibinigay ng Diyos ang kautusan ng lumang tipan kay Moises, ang mga pari mula sa angkan ng Levita ay binigyan ng karapatang tumanggap ng 10% bahagi ng pag-aari ng mga Israelita, gaya ng ikapu ng kanilang mga ani o mga alagang hayop upang matustusan ang kanilang pangangailangan at mga gawain sa templo. Ang tithes na ito ay mandatory o sapilitan. Dahil kapag wala nang magbibigay sa mga paring Levita, ay paano nga naman matutustusan ang mga gawain sa templo ng Diyos? At kung matitigil ang gawain sa templo ng Diyos, ang mga tao ay mananatili sa kanilang kasalanan. Ganito po ang sistema sa lumang tipan. Ang mga paring Levita ay laging nag-aali ng mga sakripisyong hayop upang maalis ang kasalanan ng mga Hudyo at mapatawad sila ng Diyos. Ngunit dumating si Kristo, ang pinakapunong pari ng mabubuting bagay na narito na. Hindi dugo ng mga kambing at guya ang kanyang inihandog, kundi ang sarili niyang dugo para mapatawad tayo sa ating mga kasalanan magpakailanman. Ang Panginoong Hesus na po ang tumupad sa mga kautusan ng lumang tipan para sa atin at tayo ay nasa ilalim na ng kanyang bagong tipan. At sa bagong tipan, ang pagbibigay ay hindi na po mandatory o sapilitan, ni wala na pong eksaktong porsyento o bilang ng dapat ibigay. Dahil ang nais po ng Diyos ay magbigay tayo ng maluwag sa loob. Kasalanan ba ang masturbation? May mga nagsasabi na kapag nagmamasturbate ka raw ay parang nakikipag-sex ka na rin sa mga demonyo. Ngunit kung i-check mo ito sa Biblia ay wala namang ganitong berso. May mga nagsasabi rin na kasalanan daw ang masturbation base sa storya ni Onan. Ngunit ano kaya ang masasabi ng ating Panginoong Jesus tungkol sa topic na ito?
Basahin natin sa Mateo chapter 5 verse 27 to 30. Narinig ninyong sinabi, huwag kang mangangalunya. Ngunit sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tumingin sa isang babae nang may mahalay na pagnanasa ay nangangalunya na sa babaeng iyon sa kanyang puso. Kung ang kanang mata mo ay nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo ito at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng iyong katawan kaysa ang buo mong katawan ang itapon sa impyerno. Kung ang iyong kanang kamay naman ay nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng iyong katawan kaysa ang buo mong katawan ang itapon sa impyerno. Dito ay malinaw na sinabi ng ating Panginoong Hesus na kahit tumingin ka lang sa isang tao nang may pagnanasa ay nagkasala ka na ng adultery. Lalo na kapag ang pagnanasang ito ng iyong mga mata ay sinabayan pa ng iyong kamay para mapaligaya ang iyong sarili. Lalaban ka ba kung sakaling magkagera? Ayon sa Republic Act 7077, ang lahat ng may kakayahang Pilipino, mapalalaki man o babae, ay maaaring obligahin ng gobyerno na mag-serve sa military upang ipaglaban ang bansa sa panahon ng giyera. Ang mga tatanggi ay mapaparusahan ng pagkakakulong ng hindi bababa sa 2 buwan at hindi hihigit sa 12 buwan. So, kung sakali mang magkagiyera sa ating bansa, nasa inyo na po ang pagpapasya kung lalaban ba kayo o hindi. Ngunit bilang mga Kristiyano ay pakatandaan lamang ninyo na ang ating tunay na citizenship ay hindi sa Pilipinas, kundi sa heaven, sa piling ng ating Panginoong Hesukristo. At ang utos niya po sa atin ay mahalin ang ating mga kaaway at huwag papatay. Hindi po kasi worth it na mapunta sa impyerno dahil lang sa kasalanang pagpatay. Maraming salamat sa panonood at God bless you. Dapat bang uminom ng birth control pills ang mga babaeng Kristiyano? Sa totoo lang, walang eksaktong berso sa Biblia patungkol dito, ngunit magpapakita ako sa inyo ng isang dokumentaryo na nagpapaliwanag ng mga side effect ng pills para makapag-decide kayo kung iinom pa ba kayo o hindi. See, when you take the pill, it puts those synthetic hormones in your bloodstream, so they travel all over the place. The changing hormone levels can cause headaches and nausea, affect hair growth, and increase water retention, so you can gain weight. And these hormones also play a role in regulating sexual desire and emotions, so you can experience changes to your very sense of self. And while the risk is extremely small, estrogen increases the chances that your blood will thicken into a clot, which can travel to your lungs and block blood flow, which can be lethal. A lot of potential side effects still remain, but for hundreds of millions of women around the world, not getting pregnant is worth making yourself a little sicker. From blood clots to organ failure to stroke, thousands of women say they got sick after taking a birth control pill called Yaz. Now under scrutiny for possibly causing serious health problems. Using it can increase the risk of dangerous side effects that may even cause death. In one survey of developing countries, just 5% of women not on birth control said the reason was access. 26% said the reason was side effects. Simbahan ba ang iniwan sa atin ng Panginoong Hesus? Hindi po simbahan ang iniwan sa atin ng Panginoong Hesus, kundi ang banal na Espiritu na siyang nananahan sa atin. Dahil ang katawan na po natin ang templo ng Diyos, hindi ang magagarang simbahang gawa ng mga kamay ng tao. Sa katunayan, ang mga apostol ng ating Panginoong Hesus ay hindi po nagtayo ng relihiyon o simbahan. Sa halip, sila ay humayo sa iba't ibang mga bansa at matyagang nagbahay-bahay at tiniis ang mga pag-uusig para lamang maipahatid sa atin ang magandang balita. At ang ating Panginoong Hesus mismo ay hindi namuhay ng marangya dito sa lupa, gaya ng mga sikat na religious leader na nakatira sa mga mansyon at may magagarang kotse. At ni minsan ay hindi po siya nangolekta ng pera sa mga tao kapalit ng pagpapala. Kaya wag po kayong mamangha sa mga magagarang simbahan, ni maengganyo sa dami ng miyembro ng isang relihiyon. Dahil malawak ang daan papunta sa kapahamakan. Hindi ang iyong relihiyon ang magliligtas sa iyo, kundi ang iyong pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Dahil ang pagsamba sa Diyos ay sa espiritu at katotohanan, hindi sa pagpunta sa simbahan tuwing Sabado o Linggo, o sa pagsunod sa mga tradisyong gawa ng tao. Ang relihiyon ay paraan lamang po upang makakilala ang tao sa Diyos. Ngunit kinakasangkapan din ni Satanas ang relihiyon upang linlangin ang mga tao. Kaya kailangan mo maging mapanuri at seryosong hanapin ang Diyos habang siya'y masusumpungan.
Kaya bang ayusin ng isang tao ang lahat ng problema sa mundo? Karamihan sa mga tao ay naghahanap ng isang world leader na kayang baguhin ang mundo. Ngunit bilang mga Kristiyano, ang ating pananampalataya ay dapat nating ilagay sa Diyos lamang, hindi sa sinumang world leader. Dahil ayon sa nasusulat, susumpain ang taong nagtitiwala sa kanyang kapwa-tao at ginagawang lakas ang laman na ang puso ay lumalayo sa Panginoon. Sadly, maraming Kristiyano ang labis na humahanga kay Donald Trump dahil publicly ay sinasabi niyang siya ay Kristiyano. Ngunit para sa akin ay naniniwala ako na makikilala mo ang puno sa kanyang bunga at batay sa kung paano magsalita si Trump, siya ay mayabang at mapang-insulto sa kapwa. Kaya ang aking discernment sa kanya ay nagpapanggap lamang siyang Kristiyano. Sa katunayan, maaaring isa si Trump sa mga antikristo o sa 10 hari na binabanggit sa Revelation chapter 13. Kaya dapat tayong maging mapagmatsyag sa bawat kilos ni Trump dahil baka siya na ang magpapa-implement ng New World Order pagkatapos ng isang planadong global crisis tulad ng World War III na napredict na di umano ng mga palabas gaya ng The Simpsons at ng mga aklat gaya ng The Last President ni Ingersoll Lockwood. Tunay ngang ang sanlibutan ito ay isang entablado at ang lahat ng nangyayari rito ay pawang palabas lamang o kasinungalingan. Sapagkat ang mundong ito ay hindi ang kaharian ng Diyos, kundi ang kaharian ni Satanas. Dapat ba tayong makiselebrate sa mga tradisyon ng mundong ito? Napansin mo ba na kapag Halloween ay laging mga multo, witches o demons ang tema? Hindi mo ba alam na ang Halloween ay pagano at hango mula sa pista ng Samhain? Tuwing October 31 ng gabi, ang mga pagano ay naniniwala na numinipis ang harang sa pagitan ng mundo ng mga tao at mundo ng mga masasamang espiritu. Kaya upang hindi sila atakihin ng mga ito, ay nagsusuot sila ng mga nakakatakot na costume para mapagkamalan din silang mga demonyo. Laganap ang gawaing ito maging sa Roma dahil ang mga Romano noon ay pagano. At upang mapanatili ang kanilang mga paganong pagdiriwang, ay in-incorporate nila to sa Kristyanismo. Kaya noong 8th century ay itinakda ni Pope Gregory III ng simbahang Romano Katoliko ang November 1 bilang All Hallows Day o All Saints Day na sinadyang itaon sa pista ng Samhain. Dahil dito, ang gabi ng October 31 ay tinatawag na All Hallows Eve. At kalaunan, ito ay pinaikli at naging Halloween. Siguro ay nasa isip mo, ano naman ang masama kung alahanin natin at dadasalan ang mga namatay ng santo? Hindi mo ba alam na ipinagbabawal sa atin ang pakikipag-usap sa mga patay? Kahit sila pa ay mga santo. Dahil sila ay nasa digdig ng mga patay at wala pa sa langit. Kaya hindi nila tayo nakikita o naririnig. Kaya wala pong saysay na manalangin sa mga patay ng santo o dumalaw sa puntod ng ating mga yumaong mahal sa buhay. Bakit kaya hindi kilala ng Panginoon ang mga hindi maniligtas? Basahin natin sa Mateo Kapitulo 25, versikulo 41 hanggang 46. Lumayo kayo sa harapan ko. Isinumpa kayo sa apoy na di namamatay na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga kampon, sapagkat hindi niyo ako pinakain noong ako'y nagugutom, hindi ninyo ako pinainom noong ako'y nauuhaw, hindi ninyo ako pinatuloy noong ako'y isang dayuhan, hindi ninyo ako dinamitan noong ako'y walang maisuot, hindi ninyo ako dinalaw noong ako'y may sakit, at noong ako'y nasa bilangguan. At sasagot din sila, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, walang matuluyan, walang maisuot, may sakit o nasa bilangguan na hindi namin kayo tinulungan? At sasabihin sa kanila ng hari, tandaan ninyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong, ang isa sa pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Ibig sabihin, ang mga Kristiyanong ito ay naniniwala nga sa Panginoong Hesus. Ngunit noong nabubuhay pa sila ay hindi nila nagawa ang kalooban ng ating Diyos Ama na nasa langit. Dahil kahit mayroong opportunity o kakayahan naman sila na tumulong sa kapwa, ay hindi nila ito ginawa sapagkat wala sa kanila ang pagmamahal sa kapwa. At kapag hindi mo minahal ang iyong kapwa, ay hindi rin totoo ang iyong pagmamahal sa Diyos. Tandaan, ang kilala lamang ng Panginoong Hesus ay ang kanyang mga tupa na sa kanya lamang nakikinig at sumusunod. Ano ang mensahe ng Panginoong Hesus para sa 7 churches of Revelation? Ang 7 iglesia sa Apokalipsis ay ang literal na 7 churches sa Asia Minor. Ngunit ito rin ay kumakatawan sa kalagayan ng mga Christian churches sa ngayon. Sa iglesia ng Epeso, may isang bagay na ayaw ng Panginoon sa kanila. Iniwan nila ang kanilang unang pag-ibig. Sa iglesia naman ng Smyrna, ipapabilanggo ng Diablo ang ilan sa kanila bilang pagsubok.
Ngunit ang mananatiling tapat hanggang kamatayan ang siyang gagantimpalaan ng korona ng buhay. Sa iglesia ng Pergamos, sinaway sila ng Panginoon dahil may ilan sa kanila na sumusunod sa doktrina ni Balaam. Sa iglesia naman ng Thyatira, sinaway sila ng Panginoon dahil pinayagan nila si Jezebel na magturo at ang kanyang itinuro ay hindi na ang ebanghelyo kundi ang depths of Satan. Sa iglesia naman ng Sardis, alam ng Panginoon ang mga gawa nila na sila'y kilalang buhay ng marami, ngunit ang totoo, sila ay patay. Sapagkat hindi ganap sa paningin ng Diyos ang kanilang mga gawa. Sa iglesia naman ng Philadelphia, alam ng Panginoon na kaunti lamang ang kanilang kakayahan, ngunit sinunod pa rin nila ang kanyang mga salita at dahil tinupad nila ang kanyang utos na magtiis, iingatan sila ng Panginoon sa panahon ng pagsubok na darating sa lahat ng tao sa buong daigdig. Sa iglesia naman ng Laodicea, sinaway sila ng Panginoon dahil sa pagiging maligamgam o lukewarm, at kung mananatili silang ganito ay isusuka sila ng Panginoon. Ano ang dapat nating gawin sa ating unbeliever na pamilya? Una sa lahat ay dapat nating ma-share ang gospel sa ating unbeliever na pamilya. At para maniwala sila sa atin, ay dapat makita muna nila na talagang tinalikuran na natin ang ating mga bisyo at masasamang pag-uugali. Kung nahihiya ka pang mag-share sa iyong pamilya, ay mag-practice ka muna sa ibang tao hanggang sa masanay ka at lumakas ang iyong loob. At kung na-sharean mo na sila at hindi sila nakinig, ay normal lamang ito dahil nasusulat naman talaga sa Biblia na walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Kaya, maaaring hindi ikaw ang gagamitin ng Diyos sa iyong pamilya, kundi ibang tao, bagay o pangyayari. Patuloy lamang natin silang ipanalangin at huwag tayong panghihinaan ng loob. Dahil habang sila ay nabubuhay pa, ay mayroon pa silang pag-asa. Tandaan, ang pamilya natin dito sa lupa ay kapamilya lamang natin sa dugo at laman. Ngunit kung wala sa kanila ang banal na espiritu, ay hindi natin sila kapamilya kay Kristo. Kaya wag tayong mag-focus lamang sa ating pamilya. Mag-share din tayo dapat sa ibang tao dahil ang sino mang umiibig sa kanyang pamilya nang higit pa sa Panginoong Hesus ay hindi karapat-dapat sa Diyos. At paano kung sa araw ng paghuhukom, ay hindi talaga naligtas ang ating unbeliever na pamilya? Ano ang gagawin mo? Magagalit ka ba sa Diyos? Ano tayo mababautismuhan ng Espiritu Santo? Alam nating ang pagpapabautismo sa tubig ay sumisimbolo sa pagtalikod ng isang tao sa kanyang mga kasalanan. Kaya ang pagbabautismo sa mga sanggol ay walang kabuluhan dahil wala pa silang muwang at wala pang kasalanang dapat talikuran. Wala pong kaso kung kayo ay nabautismuhan sa pangalan ni Jesus o sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo dahil silang tatlo ay iisa. Ngunit alam mo bang pwede ka mabautismuhan ng Espiritu Santo kahit hindi ka pa nababautismuhan sa tubig? Sa mga gawa, chapter 10, ipinangaral ni Pedro ang Ebanghelyo ni Kristo sa sambayanan ni Cornelio na isang hentil. At habang nagsasalita pa si Pedro, ay bumaba ang Espiritu Santo sa lahat ng mga nakikinig. At saka pa lamang sila binautismuhan ni Pedro sa tubig. Ika nga ni Pedro, pagsisihan ninyo talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Hesukristo upang kayo'y patawarin at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Kaya mabautismuhan ka man ng tubig ay baliwala pa rin ito kung patuloy ka pa rin sa paggawa ng kasalanan. Dahil ang ibig sabihin nito ay nabubuhay ka pa rin sa laman at hindi ka pa na ipapanganak muli sa Espiritu o na born again, ika nga. Ang pagiging born again ay isang estado, hindi relihiyon. At hindi porket kaanib ka sa isang born again na simbahan, ay totoong na born again ka na. Kaya nga hanggat hindi ka pa ipinapanganak sa pamamagitan ng tubig at ng espiritu, ay hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos. Obligado pa rin ba tayong sundin ang mga kautusan ng lumang tipan? May mga reliyon na ipinagbabawal ang pagkain ng karne ng baboy at nagtuturong hindi raw tayo dapat sumamba sa Diyos tuwing linggo. Ngunit hindi po ba malinaw na nakasaad sa Biblia na hindi na tayo sakop ng lumang tipan? Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi tungkol sa pagkain o inumin. Ito ay tungkol sa matuwid na pamumuhay, kapayapaan at kagalakan na ipinagkakaloob ng Espiritu Santo. Nagiging kasalanan lamang ang pagkain ng anumang bagay na itinuturing na marumi, kagaya ng karne ng baboy, kapag ito ay kinain ng isang tao nang may pag-aalinlangan. Patungkol naman sa Sabat, ang Sabat ay isang tanda sa pagitan ng Diyos at ng mga Israelita. Sa makatuwid, hindi po ang Sabat ang seal of God. Dahil malinaw po sa banal na kasulatan na ang banal na Espiritu ang siyang tatak ng Diyos sa atin.
Mga kapatid, magmahalan po tayo at huwag na nating husgahan ang isa't isa sa anumang alituntunin tungkol sa pagkain o inumin, tungkol sa mga kapistahan o sa araw ng pamamahinga. Dahil ang mga ito'y anyo lamang ng mga bagay na darating. Ngunit si Kristo ang katuparan ng lahat ng ito. Tandaan, ang pagsamba sa Diyos ay araw-araw at walang masama kung sasamba ka sa Diyos tuwing Sunday. Dahil alam naman po ng Diyos kung siya ba talaga ang sinasamba mo o ang pag-aanong Sun God. Sa katunayan, ang mga unang Kristiyano ay nagkita-kita tuwing araw ng linggo bilang paggunita sa araw ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus.